Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ako si Dr. Javier Santos at ngayon ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang mga maagang babala ng sakit sa kidney at kung paano ito maiiwasan. Sa inyong palagay, kung ang isang tao ay may problema sa kidney tulad ng nephritis o uremia, ano ang kanilang magiging itsura? Mayroon ba agad na pumapasok sa inyong isip na imahe? Mga talukap ng mata na maga tulad ng bombilya, mga binti na bumabaon kapag pinipisil, mga paa na sobrang maga at hindi nakasya sa sapatos. Naniniwala ako na 90% sa inyo na nanonood ngayon ay ganoon ang iniisip. Maraming tao ang nag-iisip na dahil wala silang pamamaga sa mukha man o sa paa, malusog ang kanilang mga kidney. Maganda ang gana sa pagkain, malakas ang katawan. Mga kaibigan, ngayon ay kailangan kong magbigay sa inyo ng isang realidad na makapagliligtas ng buhay. Ang konseptong ito ay hindi lamang mali, kundi katawa-tawang mali. Nakasira ito sa hindi mabilang na buhay. Maraming pasyente na dinadala sa ospital ay nasa huling yugto na ng uremia at kailangan ng sumailalim sa dialysis. Ang kanilang mga pamilya ay umiiyak sa tabi. Ayos naman po siya dati, hindi naman maga. Bakit late stage na agad pagka-check up? Mga kaibigan, ang pamamaga o edema ay isang manifestasyon ng kalagitnaan hanggang huling yugto o maging end stage na sakit sa kidney. Sa oras na makita mo ang pamamaga ng hubad na mata, maaaring nawala na ang higit sa kalahati ng function ng kidney o kumakapit na lang sa kaunting natitirang function. Ang mga kidney ay ang pinakatahimik at pinakamatatag na organ sa ating katawan, hindi tulad ng puso na nagdudulot ng angina sa kaunting iskemia o ng tiyan na nagdudulot ng reflux at bloating kung mali ang kinain. Kahit 50% na ang pinsala sa kidney, hindi ito iimik, patuloy na gumagana tulad ng dati. Gayunpaman, ang hindi pag-iyak sa sakit ay hindi nangangahulugang hindi ito humihingi ng tulong. Bago ito tuluyang magwelga, nagpadala na ito sa iyo ng hindi mabilang na early warning signals sa pamamagitan ng ibang bahagi ng katawan, tulad ng iyong pagdumi, iyong balat, at iyong mental na estado. Kaya lang, ang mga senyales na ito ay masyadong banayad, masyadong parang maliliit na karamdaman, kaya 80% ng mga tao ay binabalewala ang mga ito. Itinuturing nila itong internal heat, allergies, o pagtanda. Sa video na ito, malinaw kong ipapaliwanag ang tatlong pangunahing early warning signals ng maagang sakit sa kidney. Lalo na ang pangatlo, na napakadaling mapagkamalang sakit sa tiyan. Maraming tao ang naligaw ng landas ng higit sa kalahating taon dahil dito. Sa huli, ibabahagi ko rin sa inyo ang isang praktikal na plano sa proteksyon ng kidney. Bago tayo magsimula, kung pinapahalagahan mo ang kalusugan mo at ng iyong pamilya, mangyaring i-click ang subscribe button sa ibaba at i-on ang notifications para hindi mo makaligtaan ang mas maraming praktikal na kaalaman sa kalusugan sa hinaharap. Dito, inilalabas lamang namin ang mga katotohanan sa kalusugan na bihirang sabihin sa inyo ng totoo ng mainstream media. Kung gusto mo ang nilalaman na aming ibinabahagi, mangyaring mag-like o mag-type ng 1 sa comment section. Inaanyayahan din namin ang lahat na ibahagi ang inyong mga ideya at karanasan sa comment sa ibaba. Tingnan natin ang tatlong pangunahing early warning signals ng maagang sakit sa kidney. Ang unang senyales ay abnormal na ihi. Maraming bula na mahirap mawala, madilim na kulay, amoy ammonia at BPP. Upang maunawaan ang problemang ito, alamin muna natin ang pinakamahalagang function ng kidney. Ano ang ginagawa nito? Sa madaling salita, ito ang water purifier ng ating katawan. Dumadaloy ang dugo, sinasala nito ang mga dumi at ginagawang ihi para ilabas. Pinapanatili ang mga kapaki-pakinabang na nutrients tulad ng protina at red blood cells. Kaya, kapag nasira ang filter ng water purifier na ito ng kidney, ang unang reaksyon ay dapat sa ihi. Hindi madalas na pag-ihi o pagdumi, kundi tinitingnan ang bula nito, kulay at amoy. 1. Tingnan ang bula. Maamong ihi. Anong uri ng bula ang bula ng sakit sa kidney? Maraming tao ang pumupunta sa banyo, nakakakita ng bula at natatakot. Mga kaibigan, huwag magpanik. Para sa normal na tao, kung umiihi ng apurahan, nakatayo ng mataas, may malakas na impact force, o umiinom ng kaunting tubig kaya concentrated ang ihi, magkakaroon ng bula. Ngunit, ang bula na iyon ay nawawala sa pag-flush. Tulad ng bula ng beer, mas malaki ang mga bula, mabilis na nawawala. Ano ang dapat maging alerto sa lahat?
Ito ay ang pinong, siksik, pangmatagalang bula. Maaari kang bumalik at tingnan ang toilet bowl. Kung ang layer ng bula ay parang bula ng sabon, pagkatapos ng 10 minuto, 20 minuto, lumulutang pa rin ito doon, hindi man lang ma-flush ng malinis. Ito ay nagpapahiwatig na nagbago ang surface tension ng ihi. Bakit nagbago? Dahil mayroong dagdag na protina sa loob. Ang malusog na kidney ay hindi magpapalabas ng protina. Kapag lumabas, nangangahulugang sira ang filter. Ito ay tinatawag na proteinuria. Ito ang pinakadirektang matibay na ebidensya ng sakit sa kidney. 2. Tingnan ang kulay. Ang normal na ihi ay maputlang dilaw at malinaw. Kung makita mo na ang unang ihi sa umaga ay kasing dilim ng malakas na tsaa o maging mapula tulad ng tubig na pinaghugasan ng karne, hanggat hindi ka kumain ng pulang dragon fruit, hindi ka uminom ng mga espesyal na gamot. Kung gayon, ito ay hematuria, dugo sa ihi. Nangangahulugan ito na lumabas din ang mga red blood cells. 3. Amoy ng ihi. Ang normal na ihi ay umaamoy lamang pagkatapos ng mahabang panahon. Kung kakaihi mo lang, at may amoy ng matapang na amoy ammonia, tulad ng kemikal na pataba o bulok na mansanas, ano ang ibig sabihin niyan? Nangangahulugan ito na mahina ang function ng detoxification ng iyong kidney, nagdami ang bakterya sa loob. Mayroon tayong kaso ni Mang Tonyo, 62 taong gulang, isang retiradong opisyal ng gobyerno dito sa Pilipinas. Mayroon siyang libangan, mahilig uminom ng matapang na kape at mahilig kumain ng baboy. Kalahating taon na ang nakalipas, napansin ni Mang Tonyo ang maraming bula sa kanyang ihi kapag siya ay umiihi. Pagkatapos i-flush, mayroon pa ring bilog na puting bula na nakakapit sa gilid ng inidoro. Kampante lang siya, sinabi sa kanyang misis. Malamang, masyado akong naparami ng kain ng baboy, mainit ang katawan ko. Uminom lang ako ng 2 tasa ng kape at mawawala na ito. Hindi niya naisip ang sakit sa kidney, ni hindi siya pumunta sa ospital. Ang resulta? Naantala ng 3 buwan, hindi lamang hindi nabawasan ang bula, kundi nagsimula ng mamaga ang kanyang mga talukap ng mata. Nang magpatingin siya sa oras na ito, ang urine protein ay 3+, chronic glomerulonephritis na. Sabi ng doktor, kung pumunta siya ng una niyang nakita ang bula, ang pag-inom ng gamot ay maaaring makontrol ito. Ngayon, kailangan niya ng pangmatagalang paggamot, maaaring kailangan pa ng biopsy. Kita ninyo, ito ang kapalit ng pagbalewala sa maamong ihi. Tingnan natin ang pangalawang senyales ng maagang sakit sa kidney, pangangati ng balat, pagkatuyo, at mga pantal. Maraming kaibigan ang maaaring mag-isip ng husto at hindi maiugnay. Ang kidney ay nasa baywang, paano ito makaugnay sa balat? Kung napansin mo na kamakailan ay nangangati ka sa buong katawan, at ito ay yung parang tusok na pangangati, kailangan mong bantayan ang iyong mga kidney. Ang pangangating ito ay lubos na naiiba sa kagat ng lamok o tuyong balat sa taglagas at taglamig. Mayroon itong 3 mahalagang katangian. 1. Walang silbi ang pagkamot. Ordinaryong pangangati. Pagkamot ng kaunti ay nagiging komportable. Ngunit ang renal pruritus na ito ay parang lumalabas mula sa mga buto. Sinusugatan mo ang balat, nagkakaroon ng mga marka ng dugo, nangangati pa rin. 2. Hindi gumagana ang mga pamahid. Pupunta ka sa botika upang bumili ng anti-itch cream, anti-allergy medicine, ngunit walang epekto ang paggamit ng mga ito. Bakit? Dahil ang problema ay hindi nasa ibabaw ng balat, kundi nasa dugo. 3. Lumalala sa gabi. Pagdating ng gabi, nangangati ng husto kaya hindi makatulog, paikot-ikot. Ano ang prinsipyo sa likod nito? Sinabi lang natin, ang kidney ay para sa detoxification. Kapag ang function ng kidney ay bumaba sa isang tiyak na antas, ang mga toxin sa katawan tulad ng urea, nitrogen at phosphorus ay hindi mailalabas. Ang mga toxins na ito ay umiikot sa dugo, sa huli ay walang mapuntahan, dumideposito sila sa pawis o sa ilalim ng balat, nagpapasigla sa iyong mga nerve endings. Ito ay tulad ng paggamit ng iyong katawan ng paraang ito upang mag-detox, ngunit ang pamamaraang ito ng detox ay magdudulot sa iyo ng matinding sakit. Kaya, mga kaibigan, kung ikaw o ang matatanda sa bahay ay may pangmatagalang pangangati ng balat at hindi nakatulong ang pagpapatingin sa dermatologist, kailangan mong magparehistro agad sa nephrology at ipasuri ang serum creatinine. Huwag ipagpaliban. Ang pangatlong senyales, paulit-ulit na pagkapagod, nabawasan ang gana sa pagkain, posibleng may kasamang pagbaba ng timbang. Ang senyales na ito, ang pinakakubli at may pinakamataas na rate ng maling diagnosis.
80% ng mga pasyente ay nagkamali dito. Maraming tao ang magsasabi, ay tumatanda na, normal lang na nanghihina ang mga binti. O sasabihin, mainit ka makailan, walang gana sa pagkain, baka sumumpong ang sakit sa tiyan. Mali, malaking pagkakamali. Ang pagkapagod na ito ay hindi pagkapagod mula sa pagtatrabaho, kundi pagkapagod na hindi mo kayang tulugan. Inaantok pagkagising, mabigat ang katawan na parang tingga, kahit paglalakad ay nahihirapan. Kasabay nito, ang inyong paboritong adobo at pansit, ngayon ay wala ka ng gana. Gusto mo pang masuka sa amoy ng karne. Palaging may kakaibang lasa sa bibig, tulad ng amoy ng ihi, na amoy ammonia. Bakit nakakaapekto ang masamang kidney sa gana sa pagkain at lakas ng katawan? Mayroong dalawang pangunahing dahilan dito. Dahilan, inaatake ng toxins ang tiyan at bituka. Nagwelga ang mga kidney, nag-iipon sa katawan ang mga uremic toxins tulad ng urea. Ang mga toxins na ito ay tumatakbo sa bituka, hinahati ng bakterya sa ammonia gas. Ang ammonia gas ay nanggagalit sa gastric mucosa, nagdudulot ng pagduduwal, pagsusuka at pagkawala ng gana sa pagkain. Kaya, ang unang reaksyon ng maraming tao ay magpatingin sa isang gastroenterologist, magpa-gastroscopy, colonoscopy, lahat ay sinuri, ayos ang tiyan. Sa huli ay inilipat sa nephrology at ang uremic toxins ay nakakatakot na mataas. Dahilan 2. Renal anemia. Ang kidney ay hindi lang para sa pag-ihi. Responsable rin ito sa paglabas ng tinatawag na erythropoietin EPO. Ito ang partikular na nag-uutos sa bone marrow na gumawa ng dugo. Kung may pinsala ang kidney, bumababa ang paglabas nito, hindi makagawa ng dugo at nagiging anemic ang tao. Kapag anemic, syempre walang lakas, nahihilo at maputla ang kutis. Magbahagi pa ako ng isa pang tunay na kaso sa inyo. Si Aling Nena, 55 taong gulang, karaniwang malusog. Nagsimula mga kalahating taon na ang nakalipas, palaging nanghihina, hindi makakain, nilalanggong at nasusuka tuwing nagsisipilyo sa umaga. Palagi niyang iniisip na masama ang kanyang tiyan, sumumpong ang luma niyang sakit sa tiyan. Pumunta siya sa botika para bumili ng domperidone at digestive tablets. Kumain ng kalahating taon, lumala ang gana sa pagkain, nawalan ng mahigit 10 pounds, maputla at dilaw ang muka. Hanggang isang araw, nawalan siya ng malay sa bahay. Dinadala sa ospital, sinuri ng doktor ang dugo. Naku po, ang serum creatinine ay mahigit 800. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay ang yugto ng uremia. Inamoy ng doktor ang kanyang hininga, bumuntong hininga at sinabi, hindi ito sakit sa tiyan, ito ay tipikal na uremic breath. Nagising si Aling Nena, umiyak sa pagsisisi. Sinabi niya, akala ko dati ay sakit sa tiyan, paano ko nalaman na kidney pala? Kung sana maaga akong nagpasuri ng ihi. Mga kaibigan, naririnig ang ganitong mga bagay. Masakit ba sa inyong puso? Kung makita mo ang iyong sarili o ang iyong kapareha, hindi nagda-diet, hindi nilagnat, hindi nagpuyat, ngunit biglang pumayat ng walang dahilan, walang gana sa pagkain, sobrang pagod, huwag lang tumingin sa tiyan. Kailangan mong ipasuri ang mga kidney. Naririnig ito, maaaring magtanong ang isang tao, Doktor, paano kung hindi ko ito natuklasan o naantala ko ang paggamot? Ano ang mga kahihinatnan? Ang mga kahihinatnan ay seryoso. Pangunahin ng tatlo, bawat isa ay nagtutulak ng mga tao sa kawalan ng pag-asa. 1. Ganap na pagbagsak ng immune system. Ang mga kidney ay ang tagalinis ng katawan. Nagwelga ang mga tagalinis, nagtatambak ang basura sa katawan. Ang mga toxins na ito ay paulit-ulit na umaatake sa iyong immune system. Madali kang sipunin. Paulit-ulit na nagkakaroon ng oral ulcers, hindi gumagaling ang dermatitis. Ang buong tao ay parang sirang salaan. Lahat ng sakit ay lumalapit sa iyo. 2. Nagdudulot ng renal hypertension, tumataas ang panganib ng atake sa puso. Ang mga kidney at blood pressure ay magkakabit. Sira ang kidney, desperado silang maglabas ng hormones na nagpapataas ng presyon na humahantong sa patuloy na mataas na blood pressure. Ang mataas na blood pressure na ito ay mahirap pababain gamit ang ordinaryong gamot sa alta presyon. Ang mataas na blood pressure naman ay nagpapagod sa puso, nagdudulot ng heart failure, atake sa puso. Ipinapakita ng datos na ang mga pasyente ng chronic kidney disease ay may 60% na mas mataas na posibilidad ng atake sa puso kaysa sa normal na tao. Maraming tao ang sa huli ay namamatay hindi mula sa kidney failure kundi mula sa sakit sa puso. SAN, irreversible uremia.
Ito ang pinakakakilakilabot na huling laro mula sa maagang nephritis hanggang sa mid-stage kidney failure hanggang sa late-stage uremia. Kung hindi makontrol ng maayos, ang pinakamabilis ay maaaring tumagal lamang ng 3 hanggang 5 taon. Kapag umabot na sa uremia, ganap ng sira ang kidney, nagiging 2 tuyong bato. Sa oras na ito, 2 lamang ang paraan. Alinman sa panghabambuhay na dialysis, paghuhugas ng kidney, pagpunta sa ospital 3 beses sa isang linggo, pagbomba ng dugo palabas upang hugasan at ibalik, o kidney transplant. Ngunit ang gastos at resources na ito, hindi kayang bayaran ng ordinaryong pamilya. Maraming nakakatakot na bagay ang nasabi, kailangan nating magsalita ng positibo. Bagaman kahila-hilakbot ang sakit sa kidney, mayroon itong katangian. Mas maaga itong natuklasan, mas madaling baligtarin. Hanggat pinipigilan mo ito habang maliit pa ang apoy, maaari mong lubos na tamasahin ang iyong pagtanda. Dito ibabahagi ko ang isang praktikal na plano sa proteksyon ng kidney. Una, regular na check-up. Huwag maghintay ng mga sintomas. Kumilos ng proaktibo. Magpa-routine urinalysis 1 hanggang 2 beses sa isang taon. Ito ang pinakamura, pinaka-epektibong check-up. Ilang daang piso. Malinaw na makikita kung may protina o occult blood. Tandaan ng lahat, pinakamabuting gumamit ng umagang ihi. Ang unang pag-ihi sa umaga, iyon ang pinakatumpak. Kailangan ng lahat na maunawaan ang lab report. Kung makakita ka ng plus sign pagkatapos ng urine protein, pro, o plus sign pagkatapos ng occult blood, BLD, huwag mag-atubiling pumunta agad sa nephrology. Magpa-check ng kidney function 3 items, kumuha ng dugo, tingnan ng serum creatinine, blood urea nitrogen, at glomerular filtration rate, EGFR. Kung ang EGFR ay mas mababa sa 90, nangangahulugang bumababa ang function ng kidney, maging alerto. Pangalawa, kontrolin ang iyong bibig. Proteksyon sa kidney sa pamamagitan ng pagkain. Ano ang kakainin? Ano ang iinumin? Direktang tumutukoy kung pagod ang kidney. Bigyang pansin ang 3 puntos. Uminom ng tubig ng tama. Huwag maghintay na mauhaw bago uminom. Ngunit huwag ding lumaklak. 1,500 hanggang 1,800 ml araw-araw, mga 7 hanggang 8 baso ng tubig. Ang pag-inom ng sapat na tubig, mas maraming ihi, ay makapaglalabas ng toxins. Ngunit kung mayroon ka ng edema, makinig sa doktor, uminom ng mas kaunting tubig. 2. Ang asin ay ang malaking kaaway ng kidney. Kontrolin ang pang-araw-araw na pag-inom ng asin sa loob ng 5 gramo. Gaano karami ang 5 gramo? Halos isang patag na takip ng beer bottle. Kumain ng mas kaunting atsara, bagoong, tuyong karne, hamon, ang pagkain ng sobrang asin, mataas na blood pressure, malaking presyon sa kidney. 3. Ang protina ay dapat na optimal selection. Huwag isipin na ang pagpapalakas ng katawan ay nangangahulugang pagkakain ng karne. Masyadong maraming karne, gumagawa ng metabolic waste urea, mabigat na pasanin sa kidney. Kumain ng mataas na kalidad na protina, puti ng itlog, gatas, isda, lean meat, tokwa. Subukang kumain ng mas kaunting matatabang karne, atay. Ang mga iyon ay puno ng phosphorus at purines, nakakasama sa kidney at buto. Mula ngayon, lahat ay magsimulang magkaroon ng magandang ugali. Pagkatapos gumamit ng banyo, lumingon. Kung may bula, huwag magmadaling i-flush. Maghintay ng ilang minuto upang tingnan. Kung nawala ang bula, ayos lang. Kung ang bula ay naroon pa rin at hindi ka naman nag-ehersisyo ng matindi o nilagnat kamakailan, magmadali sa ospital upang magpasuri ng ihi. Ang sulyap na ito ay maaaring makapagliligtas ng iyong buhay. Ayan mga kaibigan, ngayon ay tinalakay natin ang napakaraming katotohanan tungkol sa maagang sakit sa kidney. Sa pagtatapos ng video na ito, upang maiwasan na makalimutan ang lahat, muli kong ibubuod ang mga pangunahing punto sa araw na ito. Ang mga puntong ito ay maaaring makapagligtas ng buhay sa mga kritikal na sandali. Mangyaring tandaan ang mga ito. Punto 1. Huwag maghintay na mamaga bago magpatingin sa doktor. Bantayan ng mabuti ang 3 maagang senyales ng sakit sa kidney. Nagbago ang ihi. Kung ang bula sa ihi ay tumatagal, kulay tulad ng malakas na tsaa o umaamoy tulad ng ammonia, iyon ay protina na lumalabas. Makati ang balat, walang dahilan na pangangati ng buong katawan, pagkatuyo, mga pantal, hindi gumagana ang pamahid, iyon ay toxins na nanggagalit sa balat. Panghihina, pagod ng walang ginagawa, biglang pagkawala ng gana sa pagkain, iyon ay akumulasyon ng toxin, problema sa metabolismo. Punto 2.
Kung binabaliwala, ang mga kahihinatnan ay hindi kayang tiisin. Huwag isipin na maliit na problema lang ito at tiisin. Ang toxins ay hindi mailalabas. Ang immune system ay nalason at nawalan ng balanse. Tumataas ang panganib sa cardiovascular. Mas mataas ang posibilidad ng atake sa puso kaysa sa normal na tao. Ang pinakakakila-kilabot na bagay ay, mula sa maagang sakit sa kidney hanggang sa uremia, maaaring tumagal lamang ng 3 hanggang 5 taon. Kapag tumigas na ang kidney, maaaring umasa lamang sa dialysis o transplant upang mapanatili ang buhay. Iyon ay tunay na hindi na mababawi. Punto 3. Kumilos ngayon, ipatupad ang 3 kidney protection measures. Suriin ng madalas, routine urinalysis 1,002 beses sa isang taon. Suriin ang umagang ihi. Pagtuunan ng pansin ng urine protein at occult blood, pati na rin ang serum creatinine, BUN, at pinakamahalaga ang eGFR. Kumain ng tama. Uminom ng sapat na tubig, 1,200-1,800 ml araw-araw, ngunit huwag lumaklak. Kumain ng mas kaunting asin, mas mababa sa 5 gem araw-araw. Huwag kumain ng masyadong maraming karne, kumain ng mas maraming mataas na kalidad na protina tulad ng isda, puti ng itlog. Bantayan ng mabuti. Kapag nakita ang maamong ihi, huwag lang i-flush at umalis. Obserbahan kung nawawala ito. Kung may problema, pumunta agad sa ospital. Sa huli, isang espesyal na paalala para sa lahat. Mayroong pinagkasunduan sa medisina. Ang chronic kidney disease, mas maaga itong natuklasan, mas madaling baligtarin. Mas huli ito, mas mahirap itong gamutin. Ang tunay na makapagliligtas sa iyo ay hindi mga milagrong doktor o milagrong gamot, kundi kapag ang iyong katawan ay nagpadala lamang ng mahinang senyales ng paghihirap, naintindihan mo at binigyan ng pansin. Kung ang video ngayon ay nagturo sa iyo ng self-check at naging kapaki-pakinabang sa iyo, mangyaring siguraduhing mag-like at ibahagi ito sa mga taong pinapahalagahan mo. Naway magkaroon kayo ng buong lakas ng kidney at malakas na katawan. Kita-kita sa susunod na video.